Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nagkilala na si Nariani at si Dalia Salalay na naging katulong sa bahay ni Artemio. Samantala, masama ang kalooban ni Negra Diabla dahil sa muntikan niyang pagkadisgrasya ng isang sasakyan. Dahil yan, pinalabas niya ang mga ahas. Sa kinaroroonan ni Artemis o Artemio sa rooftop ng bahay niya, inisip niya ang plano kung bakit nasa mundo ng tao ito. Nasabi sa sarili niya na kailangang maipatupad ang mga plano. Habang nasa kanyang kalagayan, may lumapit sa kanya na ahas at naalarma ito. Pinatay niya ang ahas sa pamamagitan ng laser gun. Sa oras na yon, nasa rooftop naman ng bahay niya si Riani at nakita ang may kumikislap sa bahay ni Artemio. Inakala niya na linya ng kuryente na umapoy. Nagsinungaling naman sa Artemio at sinabing may winiwilding lang siya. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Sundin nyo ang nagawang plano. Maaring hapon na pumunta dito si Sir Artemio para makita ang ginagawa nyo. Ituloy nyo lang ang inyong ginagawa. Tawagin nyo lang ako pag may tatanungin kayo. Pupunta lang ako sa opisina ko, ha? Opo, sir. Sige po. Nandun lang ako. Okay? Yes, sir. Balik ito, sir. Nasaan na kaya si Sir Artemio? Ay, di ko maintindihan. Sisipot.
Mamaya nawawala. Lulubog lilitaw siya. Kung minsan, akala ko natutulog sa kwarto niya sa 3rd floor. Yun pala, wala na siya. Nakaalis na. Hindi ko alam kung saan siya nagsusot o pumupunta. Ay, nagtataka din ako sa pinapagawa niyang baras. Di naman para sa kanya yun. Ay, ano kaya ang plano niya? Nagbakasyon si Ador? Opo, Mama. Pinagbakasyon ko muna siya. Kasi marami na siyang sakit. Magpagaling muna siya. Oo naman. Pinakamaigi yan kung uuwi para may mag-asikaso sa kanya. Opo, Mama. Saka binigay ko naman na yung sweldo niya sa buwan na to. Mabuti kung ganun. Para mapagamot nila. Ay, nako. Kung ano-ano nang nangyayari. Di bale, Mama. Ako na lang ang magmaneho sa kotse ko. Ano kaya kung kumuha ka muna ng kapalit pansamantala ni Ador? Para may kasama ka kung may pupuntahan ka. Lalo na wala kang man lang bodyguard. Mahirap kung nag-iisa ka. Wala naman akong dapat ikatakot, Mama. Wala naman akong kaaway sa politiko. Kilala niyo naman ako. Di mo lang alam. Maraming loko dyan. Huwag kayong mag-alala sa akin, Mama. Kumusta naman yung apo niyo? Wala namang problema sa kanila kung kalusugan nila ang ibig mong sabihin. Kung ang pag-aaral naman nila, seryoso si Carmina sa kanyang pag-aaral. Si Aris, pasaway kung minsan. Ano? Ang bata-bata pa akala mo kung binata na kung nagkukwento. Anong ibig niyo sabihin, Mama? Yun nga, parang teenager ang ibig kong sabihin. Alam na niyang sabihin ang crush. Ganun ba? Hayaan niyo lang siya. Gwapo naman kasi na tulad ko si Aris. Baka paglaki sabay-sabay ang nobya niya. Ano? Masaya ako na nakaalam na walang problema sa kanila, Mama. Kayo na lang sanang bahalang titingin sa kanila. Alam ko naman na hindi kayo susupladahan o supladahin dahil nahubog naman sila sa magandang asal. Oo naman. Nandito lang naman ako sa bahay. Lagi ko silang pinapangaralan. Pero tignan din ninyo ang sarili nyo. Alagaan nyo ang kalusugan nyo. At kung kailangang magliwaliw o mag-relax kayo, gawin nyo. Hating gabi na. Ang liwanag ng kalangitan sa pamamagitan ng dimapilang na bituin. Kailangang gagalaw na ako. Tingnan ko kung nasa rooftop ng bahay niya si Riani. Di bali, kaya madali lang ang pagsundo ko sa kanya. Kasama ko sila sa aking pupuntahan. Ngayon lang na hindi ko makita si Riani sa rooftop ng bahay niya. Lagi kong nakikita doon pag ganitong oras ng gabi. Kasi gustong-gusto niyang titignan ng mga bituin. Ang mabuti, tawagan ko na lang. Si Kuya Artemio ang tumatawag. Bakit kaya? Gabi na.
Hello? Good evening, Riani. Ha? Good evening din, Sir Artemio. Parang iba na naman ang nakikiusap. Anong sasabihin niyo, sir? Sir talaga ang tawag mo ulit sa akin? Ay, nakalimutan ko ang lagi niyong sinasabi sa akin. Kuya Artemio pala. Ganyan. Tulog na ba si Ammar? Kapapasok lang sa kwarto niya. Bakit, kuya? Naninibago lang ako sa'yo. Kasi, hindi kita nakita sa rooftop ng bahay mo. Ganun ba? Sa totoo lang, aakyat na sana ako kanina. Pero tamang-tama naman na tumawag ka. Ganon ba? Opo. Nasa rooftop ka ba ng bahay niyo? Oo. Kaya nga nanibago ako kasi hindi kita nakita doon. Pupunta ako doon. Di naman kasi ako makatulog agad. Kaya punta ako doon. Nakagawian ko nang pupunta doon para magpalipas ng oras sa rooftop. Masarap at malamig ang simoy ng hangin doon. Okay. Sige. Bye. Bye, Kuya Artemio. Ano daw? Wala namang malaga siyang sinabi sa akin. Punta na ako sa rooftop. Magpapalipas ako ng oras doon. Ngayon lang mabubuksan mula nung naipasok dito ang sasakyan. Ngayon, ilalabas ko. Riani, Kuya Artemio, bakit ka pumunta dito? ayaw mo ba? Pwede bang hawakan ang kanan mong kamay? Ha? Bakit naman? May regalo ako sa'yo. Pero gusto ko. Ako ang maglalagay sa kamay mo. Ano? Naku, bakit mo ko reregaluhan hindi ko naman birthday. Wala namang takdang araw kung mahal mo ang isang tao. Sa bagay nga naman, tama kayo. Sige na. Isuot mo na sa aking kamay yan. Ano kasi yan? Sabihin na lang natin na isang pulseras. Ha? Sige. Isusuot ko. Ayan. Maganda, di ba? Pulseras? Oh. Ganyan ang tawag nyo, di ba? May lalagay sa kamay. Sa bandang may pulso ka. Opo. Pero parang masikip. Kumapit sa aking balat. Oh, talaga bang masikip? Nasasaktan ka? Medyo. Hindi naman na. Tamang-tama naman na. Talagang yan ay para sa'yo, Rihanna. Pero parang lumakas ang pintig ng pulso ko. At umiilaw-ilaw pa? Oo. Kakaiba yan kasi. Mamaya lang. Mawawala na sa kanyang isip. Tuluyang malimutan niya ang orihinal na pangalan niyang Rihanna.
Riani? Ha? Sino ka? Kilala mo ba ako? Artemis? Salamat naman at hindi mo ako nakalimutan. Oo. Nagkilala na tayo noon. Ganun ba? Sarap ng tulog ni Amar. Tamang-tama lang. Unang pagkakataon na kasama ko kayo sa kalawakan. Ha? Oh, Sino ang batang yan? Bakit mo binuhat? si Amar. Amar? Oo. Isama natin sa pupuntahan natin. Pupuntahan natin? Saan? Mamasyal tayo. Halika na, Riani. Sasakay na tayo. Opo. Sasama na ako. Tayo na. Wala nang problema. Nakatulog din si Riani. Sabagay, kahit kising sila, wala nang problema. Nasa kalawakan na kami. Pwedeng magigising sila pag nakarating na kami sa destinasyon. Doon sa may Skylab. Parang may narinig akong ugong ng isang sasakyan. Pero, hindi naman yata ang sasakyan ni Sir Artemio. At hindi naman yata galing sa garahe. Parang sa taas nang gagaling. Kaya pupunta nga ako sa rooftop. Ay, nagising ako dahil sa ugong na yon. Kaya di naman ako makatulog. Ay, nako. Ang lamig ng simoy ng hangin dito sa rooftop. Mamaya lang. Lalabas na ang buwan. Pero maliwanag pa rin ang kalangitan dahil sa dami ng bituin sa langit. Ano kaya yung lumilipad na yon? Hindi naman yata eroplano dahil ang bilis. Parang sibat o kaya'y bituin na lumilipad. Pero bituin ng sabi ko, pero mas malaki naman sa bituin. Kahit malayo na siya, sasakyang pangkalawakan kaya yun. Nandito na ang kape niyo, sir. Thank you, Dahlia. Ang aga mong nagising, Nasanay na po ako, sir. 4:00 pa lang, nandito na ako sa kusina. Hindi ka gaanong napapagod dito, Dahlia. Gaya ng sinabi ko, dito lang sa second floor ang duty mo. Kasi wala ka namang aayusin sa first floor.
Opo, sir. Parang ako pang nahihiya pag wala akong ginagawa. Pagkatapos kong mag-almusal. Ganon din pagkatapos ng tanghalian. At panggabi. Bakit? Anong gusto mo? Yung wala kang tigil at walang pahinga? Walang puknat na trabaho? O yung walang oras kang magpahinga? Hindi naman, sir. Naninibago lang kasi ako talaga. Maaring maswerte ka. Kapalit ng hindi magandang nangyari sa'yo sa una mong naging amo. Matapang pa siguro sila, Dahlia. Totoo po yan, sir. Kung minsan wala pa akong oras nakakain at nalilipasan ng gutom. At kung minsan hindi talaga ako makakain kasi ayaw ko yung kinakain nila. Ganyan ba? Dito, walang magmamando sa'yo o mag-uutos sa'yo. Ang ibig kong sabihin, hindi kita uutusan. Alam mo naman ang gawaing bahay, di ba? At ang trabaho ng isang katulong. Diyan nga ako nahihiya. Tapos, kompleto pa ang sweldo ko. Basta gawin mo lang ang iyong trabaho. Kung may ibang pagagawa sa Sir Artemio, huwag ka nang magtanong. Yun lang kung hindi mo alam ang pinapagawa niya sa'yo. Doon ka lang magtanong. Maliwanag ba? Apo, sir. O sige, magtimpla ka na ng kape mo. Maghain ka na rin at sabay na tayong kumain. Ay, naku po, sir. Mamaya na po ako kakain. Sabay na tayo, Dahlia. O sige na, maghain ka na at magtimpla ka na rin ng kape mo at sabay na tayong kumain. Tamang-tama sa'yo ang isinuot mo, Riani. Ang gaan ng pakiramdam ko na nagsuot ng ganito, na kahit sa tingin ko'y mabigat. Yan ang isuot mo dito. Dito? May pupuntahan ba tayong iba? Papalitan mo kung babalik na tayo sa inyong mundo. Mundo? Ayan. Nawala ng tuluyan ang ala-ala niya sa pinanggalingan niya. Gusto kong mag-exercise. Gusto kong maglakwat siya. Mag-relax. Alam ko, hindi niya napansin na para na siyang lumilipad. Maging normal sa kanyang lahat. Bawat makita at maramdaman. Siyamar pala. Gising na ngayon. Titignan ko. Kanina ko pa tinatawagan si Riani pero out of coverage ang cellphone niya. Ganon. Lobat siguro. Kung lobat, hindi ba siya nag-charge? Tawagan mo ulit, Masang. Katatawag ko lang. Wala namang sumasagot. Baka naman namatay ang cellphone niya. Di ba may landline naman sila? Yun kaya ang tawagan mo. Alam mo ba number nila? Ay oo Sana, nandun siya sa bahay niya. Sana sagutin naman ang tawag ko. Sasagutin naman siguro kung nandun siya. Bakit naman di sasagot? Anong silbi ng telepono? Oo nga, no? O, sige. Tatawag ulit ako doon. Ay, sana masagot na niya. Baka hindi na niya hawak ang cellphone niya. Sige, Masa. Kung hindi niya sagutin, pupunta na lang tayo sa bahay niya at matingnan sila. Baka naman may masamang nangyari na. O sige, iwanan muna kita dyan. Nakabalik na ako dito sa bahay ni Sir Gadon na pogi. Pero may nervyos pa ako. Dahil sa mga ahas na pumulupot sa manibela ng kotse. Ay, ang dami.
Ang kinatatakot ko lang, baka namahay na sila sa kutsi. Ay, sos! Ay, nako. Patay. Ang mahirap kasi, tinatawanan lang ako ni Sir Gadon. Hindi naniniwala sa nangyari sa akin. Baka daw lasing ako at nakatulog. Oh? Tapos, nanaginip lang ako. Pero hindi. Talagang nangyari yun. Totoo yun. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!